Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, nakaamba sa susunod na linggo. National Capital Region Police Office nagsagawa ng send-off sa mga pulis na magsisilbi sa SONA. Secretary Sani Angara, formal nang umupo bilang kalihim ng DepEd, may inirekomenda ng kapalit sa mga nag-resign na opisyal. Sa MBC TV correspondents, isang opisyal na isinasangkot sa pamameke ng birth certificate sa Davao del Sur, sinibak. Sa MBC TV Sports, Angel Canino hindi makapaglalaro sa CV League. At sa Showbiz Spotted, Josh at Bimbi nasa Amerika na ulit para sa kanilang ina na si Chris Aquino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Patay ang isang bedridden na ginang matapos sumiklab ang isang sunog sa lungsod ng Parañaque kaninang umaga. Kwento ng isa sa mga saksi, nagsimula umano ang apoy sa loob mismo ng kwarto ng 77 anyos na biktima. Ang buong detalye ihahatid ni Giselle Ricafort. Isang bedridden na lola ang patay sa sunog na sumiklab sa barangay Don Bosco sa Parañaque City. Kinilala ni Parañaque FO3 Janine Marie Abad ang 67 anyos na biktimang si Luz Biminda Paglinawan. Ito'y kahit pa umabot lang sa unang alarma ang sunog sa residential area na nagsimula kaninang 5:24 AM at naapula 6:23 AM. Sinubukan pa umanong balikan ng kasambahay na si Fatima ang biktima pero hindi na ito kinayang ilabas. Nakalikas naman ang dalawa pang kasama ng biktima sa nasusunog na bahay, kabilang ang kanyang 68 anyos na mister at pamangkin. Kwento ni Fatima sa DZRH News, nagsimula ang sunog sa kwarto mismo ng biktima nang magkaaberya ang electric fan pero hindi pa kumpirmado ng Bureau of Fire Protection. Sabi ni Abad, dinatayang nasa 1.5 milyong piso ang naabong ari-arian sa sunog na tumupok sa buong kabahayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, inaangalan naman ng ilang nagtitinda ng isda sa Pasay City Public Market ang matumal nilang bentahan. Kasunod dito ng pagtaas na rin ng presyo ng bangus na 10 piso ang iminahal ngayong linggo pa lamang. Mula sa dating 140 pesos ay pumalo na sa 150 pesos ang kada kilo nito. Habang ang tilapia ay magpipitong buwan ng mahal na nasa 130 pesos kada kilo mula sa dating 100 hanggang 110 pesos pa lamang. Ayon sa ilang tindera, hindi nababawi ang kanilang puhunan. Samantala, sa iba pang mga balita, good news naman sa mga motorista. Nakaamba po ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa pagtaya ng Department of Energy, 30 centavos hanggang 60 centavos ang posibleng taapyas presyo sa diesel at 60 centavos hanggang 70 centavos sa kerosene. Habang bad news naman dahil posibleng walang paggalaw o tumaas ng 20 sentimo ang kada litro ng gasolina. Sa iba pa ring mga balita, nagsagawa ng send-off activities ang National Capital Region Police Office para sa mga pulis na ide-deploy sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa darating na Lunes. Ang mga naganap sa nasabing seremonya, alamin sa report ni Val Gonzales.
Pinangunahan ni na NCRPO Director Police Major General Melencio Nartates Jr. at QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan ang send-off ceremony ng security forces na magbabantay para sa sona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Lunes. Sa isinagawang seremonya sa Kampo Karingal, ipinakita ng iba't ibang unit sa 4 na distrito ng NCRPO ang kanilang mga puwersa na sasabak sa pagbabantay. Bukod sa police personnel ay mayroon ding representante ang MMDA at mga force multipliers. Maliban sa mga regular unit, ay mayroon ding puwersa ang CBRNE o ang Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive Unit mula sa PNP Special Action Force o SAF. Kabilang sa mga logistical equipment na gagamitin ng QCPD at PNP ang anti-drone gun na nagdi-disable sa mga hindi otorisadong pagpapalipad ng drone. Ito'y dahil dineklara ng PNP na no-fly zone sa bahagi ng batasan. Simula rin bukas, araw ng Sabado hanggang Lunes, ay 3 araw na magpapatupad ng gun ban sa Metro Manila matapos na kansilahin ang permit to carry firearms outside of residence o PTC-4. Sa ngayon ay aabot na sa 23,000 bilang ng pulisya ang ikakalat para mangalaga sa seguridad sa zona sa araw ng Lunes. Paliwanag ni General Nartates, sa ngayon ay wala namang namomonitor ang PNP na banta sa seguridad sa Metro Manila. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, inihahanda na rin ang Task Force Manila Shield o SHIELD kasabay ng SONA 2024. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo, binubuo ito ng sani-puwersang mga tauhan mula sa Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila. Pakinggan natin ang report ni Edniel Parosa. Kasado ng border control ng Philippine National Police sa araw ng ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos na kung tawagin ay Manila Shield. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, ito ay tatauhan ng mga pulis mula sa mga kalapit lalawigan ng Metro Manila, partikular na mula sa gitnang Luzon at Calabarzon. Magsisilbing augmentation ng Police Regional Office 4A at Police Regional Office 3 habang nakatutok umano ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa magiging seguridad ng ulat sa bayan ng Presidente sa Lunes, Hulyo 22. Dagdag ni Fajardo, kabilin-bilinan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Barbil ang patuloy na pagtao ng mga pulis hindi lamang sa crime-prone areas kundi maging sa mga pampublikong lugar gaya ng paaralan at financial institutions. Sa katunayan, personal pang ang binisita ni Marbil ang Camp Vicente Lim sa Calamba, Laguna ilang araw bago ang SONA. Pero sa hiwalay na pahayag, nilinaw ni General Marbil na wala silang namomonitor na panganib sa kabila ng pinakahuling assassination attempt kay former United States President Donald Trump at pahayag na designated survivor ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Marbil, mismong militar, sa pamamagitan ng pulong nito sa Joint Task Force NCR ang nag-assess na wala itong naaamoy na banta hanggang sa mga oras na ito. Sa usapin naman ng mga kilos protesta, nanindigan ng PNP na bawal ang pagsusunog ng effigies, salig sa Clean Air Act at handa man ng mga aresto ang mga pulis sa lalabag sa batas, batay sa salaysay ni Fajardo sa DZRH News. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, makabubuti raw kung lilinawin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong State of the Nation Address ang posisyon ng pamahalaan sa issue ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon sa isang kongresista, bagamat katanggap-tanggap ang panawagang ipatigil na ang lahat ng POGO sa bansa, ay hindi may kakailang posible rin itong magdulot ng malaking dagok sa kita ng gobyerno. Narito ang ulat ni Milky Rigunan. Magandang pagkakataon ng State of the Nation Address para mailahad ni Pangulong Bongbong Marcos ang posisyon ng gobyerno sa isyu ng mga POGO sa bansa. Ito ang sinabi ni Albay Representative Joey Salceda, chairman ng House Committee on Ways and Means, ilang araw bago mapakinggan ang SONA ni Pangulong Marcos sa Lunes. Ayon kay Salceda, nauunawaan niya ang pagtutol na maraming sektor sa patuloy na operasyon ng POGO sa bansa dahil nasasangkot ang mga ito sa iba't ibang mga krimen. Paliwanag ni Salceda,
Salceda, ang mga lehitimong pogo sa bansa ay sumusunod sa batas at pinagkukunan ng malaking halaga ng buwis ng gobyerno. Kapag ipinatupad niya ang batas at mahinto ang illegal pogo, mababawasan ang krimen ng hindi naapektuhan ang kita ng gobyerno. Matatandaan malamig si Salceda sa panukalang total ban sa mga pogo. Dalang kailangan lang anya ay matigil ang mga illegal at hayaan ang operasyon na mga sumusunod sa batas. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng volleyball, hindi makapaglalaro ang outside hitter na si Angel Canino sa Alas, Pilipinas para sa paparating na Southeast Asian Volleyball League. Ang dahilan ng manlalaro, tutukan sa report ni Mili Borja. Sa paglipad ng Alas Pilipinas Women patungong Japan para sa Southeast Asian Volleyball League, mukhang hindi muna makikita ang aksyon para sa outside hitter na si Angel Canino sa international stage. Ayon sa head coach ng team na si Jorge De Brito, ito ay dahil sa kanyang commitment sa De La Salle University. Tanging ang mga manlalaro lamang na nasa 2-week training camp ngayon sa Japan ang sasabak sa paparating na CV League. Kabilang dito ang captain na si Gia de Guzman at senior na si Don Macandili. Kasama rin ang creamline star na si Gemma Galanza, Cici Rondina at Cherry Nunag ng Chocomucho, Faith Nisperos at Fifi Sharma mula Akari, Cherry Tigos, Ea Laura at Jen Yerva, Signals Vanny Gandler, Del Palomata mula PLDT, Thea Gagate ng Zeus Coffee at Julia Coronel ng Galleries. Kasama rin sa Alas Pilipinas squad ang UAAP stars na sina Bella Belen, Alaysa Solomon at Ara Panique. Magugunit ang buwan ng Mayo nang makuha ng Nationals ang makasaysayang bronze medal ng Pilipinas sa AVC Challenge Cup, habang nagkaroon naman ito ng early exit sa FIVB Challenger Cup sa unang bahagi ng Hulyo. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Secretary Osani Angara, formal nang umupo bilang kalihim ng DepEd. COMELEC Chairman Attorney George Garcia, inihahanda ang posibleng kaso laban sa mga nag-aakusa sa kanya. Sa MBC TV Sports Signal HD, na sweep ang Chocomucho sa pagbubukas ng reinforced conference. At sa Showbiz Spotted, Josh at Bimbi nagbalik na ulit sa Amerika. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa formal nitong pag-upo bilang bagong kalihim ng Department of Education, naglatag agad ng rekomendasyon si Secretary Sani Angara ng mga posibleng ipalit sa mga nag-resign na mga opisyal ng kagawaran. Ang mga detalye alamin sa balita ni Kyle Bulyas. Mayroon ng mga rekomendasyon ang bagong kalihim ng Department of Education na si Sani Angara para pumalit sa mga dating opisyal ng kagawaran na nagbitiw na sa pwesto kasunod ng resignation ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Angara na sumasailalim na sa pagsusuri ang mga pangalan na ito bago aprobahan ang kanilang appointment. Ang ginagawa pala dyan, magbibigay ka ng pangalan sa Malacanang. Kanilang skin nung presidential management staff dahil kiniscreen nila yung appointees at tinitignan yung mga background at kung nararapat silang ma-appoint. So nagre-recommend po kami. May ni-recommend kaming iilan po. Pero siguro hindi pa tamang panahon para sabihin yung mga pangalan. Mababatid na ilang araw bago maging epektibo ang resignation ni VP Sara, inanunsyo ni DepEd spokesperson Michael Powa na magbibitiw na ito sa pwesto. Kasama ni Powa ang 4 pang opisyal, kabilang ang Undersecretary for Administration na sina Lasco Mempin, Assistant Secretary at the Office of the Secretary Sunshine Fajarda, Assistant Secretary for Procurement na si Reynold Munsayak, at ang Assistant Secretary for Administration na si Noel Baluyan. Paliwanag ni Powa, marapat lamang na ibigay sa bagong liderato ang kalayaang mamili ng mga taong makakasama nito sa pagpapatakbo ng kagawaran. Kahapon ay opisyal lang ipinasa ni VP Sara ang kapangyarihan nito bilang Education Secretary kay Angara.
Sabi ni Angara, una nitong pupulsuhan ang hinaing ng mga guro sa iba't ibang panig ng bansa na siya lamang pagbabasihan para sa mga gagawing reforma sa kagawaran. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagamat doble ingat, life goes on na raw para kay Senator Sherwin Gatchalian. Ito'y sa kabila ng kumakalat umanong death threats laban sa kanila ni Senator Risa Ontiveros. Kaugnay pa rin ang kanilang investigasyon kay suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo at ang posibleng kaugnayan nito sa illegal pogo operations. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Hindi maapektuhan ang trabaho ni Senador Sherwin Gatchalian kahit pa sinasabing may banta sa kanyang buhay kasunod ng investigasyon nila ni Senador Risa Ontiveros sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ayon kay Gatchalian, ang nabago lang ay ang regular na kanyang ruta araw-araw, maliban pa sa pagdadagdag ng security sa tuwing siya ay may lakad. Hindi na rin umano nito magawa ang dati nitong ginagawa na siya ay mag-isang lumalakad dahil kailangan ng laging may kasamang security kapag lumabas. Pati ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay pinagsabihan din na mag-ingat. Ipinauubayan na rin daw niya sa PNP na magsagawa ng validation at investigasyon sa napaulat na may banta sa kanilang buhay. Ito ay sa sinasabing may patong silang tig 5 milyong piso ni Senador Ontiveros mula kay suspended Mayor Alice Guo ng Bamban-Tarlac. Ang banta ay hindi umano maaring isang tabi lalo na sa mga pogo ay kaya nilang mag-torture ng kanilang mga empleyado na hindi sumusunod sa kanila. Pinasalamatan nito si Senate President Francis Chis Escudero na sa maagap na pagtugon sa kanyang kahilingang dagdag security sa Senate Committee on Ways and Means. Sa inilabas namang pahayag mula sa kampo ni Mayor Guo, itinatanggi nito na pinagbabantaan niya ang mga senador, lalo na si Senador Gatchalian. Wala umano siyang kakayahan na gawin ito at marunong siyang sumunod sa batas. Muli nitong binigyang din na kung may ebidensya laban sa kanya sina Senador Gatchalian at Senador Ontiveros ay kasuhan na lang siya at kanya itong harapin sa tamang forum. Pinasaringan pa ang mga ito ni Mayor Guo nang sabihing ayaw niyang magpagamit sa mga taong may mga ambisyon sa politika. Pinaghahanap ngayon ng alkalde at 6 na iba pa matapos maisyuhan ng warrant of arrest ng Senate Committee on Women and Children dahil sa hindi pagdalo sa mga hearing ng komite. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, inihahanda naman ni Commission on Elections Chairman Attorney George Erwin Garcia ang posibleng isang pang kaso laban sa mga nag-aakusang tumatanggap umano sila ng suhol. Anya, peke ang mga dokumentong ipinadala sa kanila na nagdawit sa kanya sa naturang alegasyon. Narito ang ulat ni Boy Gonzales. Inihahanda na ni COMELEC Chairman na George Erwin Garcia ang posibleng kasong isasampa laban sa likod ng mga akusasyon na ibinabato sa kanya. Sa kapihan sa Manila Hotel, sinabi ni Garcia na may turing falsification of document ang mga ipinadalang dokumento sa COMELEC, lalo na't marami na ring bangko ang itinatanggi na merong account sa kanila ang COMELEC Chairman. Sinabi ni Garcia na tunto na rin nila kung saan nagmula ang dokumento na taliwas sa unang sinabi ni dating Caloocan Representative Egay Erice na nagmula ang mga dokumento sa ibang bansa. Dagdag pa ng port chief na nauna na siyang nakakuha ng white paper o kopya ng mga reklamo laban sa kanya. Kaugnay nito kumbestido si Garcia na pawang paninira lamang ang mga akusasyong ibinabato sa kanya, busod na rin ng pagpirma ng COMELEC sa Miro system para maging provider sa 2025 midterm election. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, tumanggap naman ng 260 milyong piso na tulong pinansyal ang Cordillera Region mula sa opisina ng Presidente. Kabilang dito ang alokasyong 50 million pesos para sa mga probinsya ng Apayao, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Ang buong detalye tutukan sa report ni Lef Narciso.
Sa Northern Luzon naman, namahagi ng presidential assistance si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng El Nino. Higit 260 million pesos na halaga ng tulong pinansyal ang tinanggap ng mga lalawigan sa Cordillera Administrative Region sa aktibidad na ginanap sa Luna, Apayao. Kabilang dito ang tig 50 million pesos para sa mga probinsya ng Apayao, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. 34.5 million pesos sa provincial government ng Abra at halos 30 million pesos para sa Benguet. Tumanggap naman ng tig 10,000 pisong ayuda ang 60 piling benepisyaryo mula sa rehiyon. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na isa ang CAR sa pinakamatinding naapektuhan ng matinding tagtuyot at hindi biro ang naging pinsala sa kabuhayan ng mga tao. 1.24 billion ang naging pinsala sa sektor ng agrikultura dito sa Cordillera Region na nakaapekto sa kabuhayan ng higit 28,000 magsasaka at mangingisda. Hindi po biro ang ganitong laki at lawak ng pagkawala na sana ay naging pagkain ng maraming pamilya at naging kita ng ating mga kababayan. Bahagi rin ng programa ang pag-turnover ng mga makinarya at kagamitan sa pagsasaka, punla at abono at iba pang interventions mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Namigay naman ang tanggapan ni Speaker Martin Romualdez ng tig 5 kilong bigas sa bawat isang dumalo sa pagtitipon. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, 2 low pressure area na ang kasalukuyang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa pinakahuling tala ng Pag-asa, ang unang LPA ay nakatawid na sa lupa at nasa layong 135 kilometers west-southwest ng Calapan Oriental, Mindoro at bukas ay tinatayang lalabas na ito ng ating PAR. At bagamat wala pang epekto sa ating bansa, ay patuloy namang binabantayan ng Weather Bureau ang pangalawang LPA na nasa layong 880 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Samantala, tulad kahapon, halos buong kapuluan pa rin ang makakaranas ng mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm dahil sa bugso ng habagat at LPA. Iba yung pag-iingat pa rin sa mga kababayan natin sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, buong Visayas at Mindanao at maging dito sa Metro Manila. Sa lagay naman ng ating temperatura, dahil sa tinatayang maghapon ng mga pag-ulan, mananatiling mababa ang maximum forecast sa maraming syudad sa bansa na aabot lamang ng 31 degrees Celsius. Pero dahil maaliwalas ang panahon ngayon sa Northern Luzon, asahan pa rin ang mas mainit na temperatura ngayong tanghali. At para naman sa ating weather outlook sa buong kapuluan, magpapatuloy ang mga pagulang dulot ng habagat sa Luzon at Visayas dahil na rin sa paghatak ng LPA. Kabilang sa mga apektado ang Legazpi City, Ilocos Region, Cebu, Iloilo at Metro Manila, kung saan mararanasan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan bukas hanggang sa araw ng Linggo. Habang sa Mindanao, maganda at maaliwalas na panahon ang sasalubong sa ating mga kababayan over the weekend. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon ngayong Biyernes. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, himas rehas naman ng isang call center agent sa kasong panggagahasa at pangingikil sa isang 19 anyos na estudyante na nakilala nito sa isang online dating application. Nagbabalik si Giselle Ricafort. Arestado ang isang call center agent sa pangahalay at pangingikil sa isang estudyante sa Parañaque City. Kinilala ng Southern Police District ang suspect na si Edward Herman, 25 taong gulang. Kinasuhan din ng disobedience to a person in authority. Inireklamo si Herman ng rape ng 19 anyos na biktima at pagkatapos umano ng pangahalay nang hihingi na ang suspect ng malaking halaga ng pera sa dalaga. Kapalit daw ito ng hindi pagpupunta
pag-post ng suspect sa mga masiselang larawan ng biktima online. Nag-ugat ang entrapment operation sa reklamong inirefer sa Southern Police District ni DILG Secretary Benhur Abalos na napasugod sa SPD matapos maposasan ang salarin. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, inilatag naman ng Quezon City Government ang mga alternatibong ruta para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos na susundin ng mga motoristang dumaraan sa Commonwealth Avenue sa darating na Lunes. Sa bawat 6 na panggagalingan ng mga sasakyan, pribado man o pampubliko, ay mayroon ng detalyadong direksyon na susundin. Kabilang po sa mga apektuhan ay ang mga manggagaling ng northbound o sa Quezon Memorial Circle patungong Fairview. Mula naman Commonwealth IBP Road patungong Marikina San Mateo Road. Mula naman Bagong Silangan patungong Commonwealth. Ganoon din sa Bagong Silangan patungong Litex Commonwealth Doña Carmen. Ganoon din po maapektuhan ang manggagaling ng Marikina San Mateo patungong Commonwealth at mula Marikina San Mateo patungong Litex. Magbubukas din ang 2 zipper lanes sa Doña Carmen to House of Representatives at Elliptical Road o Philcoa. Ayon sa QC Traffic and Transport Management Division, alas 8 pa lamang ng umaga sa Lunes ay isasara na sa mga pampublikong sasakyan ang Batasan IBP Road bilang bahagi ng mahakbang para sa seguridad. Matapos naman ang pansamantalang pamamalagi sa Pilipinas, umuwi muna ulit ang magkakapatid na Josh at Bimby sa kanilang nanay na si Chris Aquino sa Amerika. Magugunita na nagbalik bansa ang bunsong anak ng Queen of All Media para asikasuhin ang kanyang nalalapit na pag-aaral dito. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Nakauwi na ulit sa kanilang mama Chris sa Amerika, magkapatid na Josh at Bimby Aquino. Itong ibinahagi ng malapit na kaibigan ng Queen of All Media na si Dindo Balares. Sa isa namang hiwalay na post, akala raw nitong magtatagal sa Pinas ang bunsong anak ng aktres dahil naghahanda na ito sa kanyang pag-aaral. Pero hindi na rin daw ito nagtakang mas pinili na agad ni Bem na umuwi sa kanyang ina, lalo pat ito ang punong abala sa kanilang tahanan sa US. At bonus pang napapayag nito ang kanyang kuya na sumama. Magunita na minsang ibinahagi ng aktres sa vlog ni Audrey Diaz na mas gusto kasi ni Josh na mamalagi sa kanilang bahay sa Tarlac. Kamakailan nga lang, laman din ng mga balitang magkapatid matapos ibahagi ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pagbisita sa kanya ng dalawa. Kung saan mismong si PBBM na ang nagpaliwanag na may kinalaman sa pagbiyahe ng mga Aquino ang idinulog sa unang ginang. Na hindi naman daw katakataka dahil tiyahin ito ni na Josh at Bimby. Samantala, sa huling interview ni Chris, ibinahagi nito ang kanyang planong umuwi sa bansa bago matapos ang taon. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Pangulong Bongbong Marcos namahagi ng ayuda sa Palawan. Turismo at transportasyon sa rehiyon tinutukan. Sa MBC TV correspondents, isang opisyal na isinasangkot sa pamemeke ng birth certificate sinibak. Sa TNVS, tindahan ng pansit palabok, inireklamo dahil sa umano'y toppings na ipis. Sa MBC TV Sports Signal HD, na-sweep ang Choco Mucho sa pagbubukas ng Reinforced Conference. At sa Showbiz Spotted, Banks Garcia, isa ng ganap na British citizen. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Personal naman na bumiyahe si Pangulong Bongbong Marcos sa isla ng Palawan para mamahagi ng ayuda. Kasabay nito, ipinahayag din ng presidente ang planong pagpapaunlad at pagpapanatili sa turismo, transportasyon at ekonomiya sa naturang rehiyon. Pakinggan natin ang report ni Rose Babiera. Bumiyahe pa Palawan si Pangulong Bongbong Marcos para mamahagi ng ayuda sa mga Palawenyos sa ilalim ng programang Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolk and Their Families o PAFFF.
Sa kanyang talumpati, kinilala ng Pangulo ang Palawan bilang isa sa mga nangunguna sa larangan ng produksyon ng pagkain. Ngunit bunsod ng nagdaang El Nino, umabot sa 3.28 bilyong halaga ng damages sa mga sakahan at palaisdahan ng mga naghahanap buhay sa rehiyon. Kaya naman sa pagbisita ni PBBM, bukod sa financial assistance sa mga magsasaka at mangingisda, siniguro ng Pangulo na nakahanda na ang budget na nagkakahalaga ng 140 million para sa relief goods bilang paghahanda sa La Nina. Tinututukan din ng Marcos administration ang turismo at transportasyon upang mapaunlad at mapanatili ang ekonomiya sa rehiyon. Kabilang sa mga inisyatibo sa pagsusulong nito ay ang Ibato-Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa munisipalidad ng Arbolan na malapit nang matapos at ang Dr. Damian Reyes Road sa Marinduque na 45.45% na ang kompleto. Dagdag pa riyan ang paggawa ng Balakbak Military Runway na ayon sa Pangulo ay makatutulong sa pagpapanatili ng pambansang seguridad, lalo pat malaki ang papel na gagampanan ng Palawan sa aspetong ito. Puspusan na rin aniya ang pagkilos ng gobyerno tungo sa implementasyon ng Puerto Princesa Airport Development Project at ang Pag-asa Island Airport Development Project para mas mapalakas ang ugnayan at economic activity sa pagitan ng mga probinsya sa rehiyon at mas mapasigla pa ang turismo. Sa kabila ng mga proyektong ito, siniguro ni PBBM na dinig niya ang hinaing ng mga residente at kumikilos ang pamahalaan na matugunan ito, lalo na sa isyu ng supply ng kuryente. Paninigurado ng presidente, may mga nakahain ng proyekto na layong solusyonan ito. Alam din po natin ang inyong mga hinain. Una na dyan ang kakulangan ng supply ng kuryente. Upang matugunan ito, ang Maharlika Investment Corporation, ang National Electrification Administration at ang Palawan Electrical Cooperative ay nagsasagawa ng pag-aaral upang mapabuti ang supply ng kuryente sa inyong lalawigan. Tayo po ay umaasa sa mga positibong bunga ng mga kasunduang ito. Bagamat patong-patong na ang suliranin na kinakaharap ng mga residente sa Palawan, lalo na nitong mga nakaraang buwan, tiwala ang Pangulo na sa whole of government approach ng administrasyon at sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ay makakaahon din ang rehiyon mula rito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Sinibak naman sa pwesto ang isang opisyal sa Davao del Sur na idinadawit sa umano'y pamemeke ng birth certificate. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Kinumpirma ng NBI-11 na narelieve na ang in-charge ng Municipal Civil Registration na sangkot sa pamameke ng birth certificates sa Davao del Sur. Ayon kay Attorney Arcelito Albao, hepe ng NBI-11, ito ay alinsunod naman sa mandato at kapangyarihan ni Santa Cruz Mayor Jose Nelson Tata Asala bilang hakbang upang mapalalim pa ang isinasagawang investigasyon. Habang inaalam na ngayon ng NBI-11 ang katotohanan ng sinasabing peking birth certificate na binayaran ng 300,000 hanggang 500,000 pesos sa mga fixer. Dagdag pa ni Albao, posibleng may mga sindikato na sa likod nito na nagmula sa Luzon area, lalo pat naglabas na ng certification ng barangay opisyal na wala mga pangalan na nakaresto sa kanilang tanggapan mula sa mga naresto. Malaki ang posibilidad na may kinalaman ito sa pugo na isa sa mga pangunahing isyo na kinakaharap ng ating bansa sa ngayon. Ibinunyag ng opisyal na mula 2016 hanggang 2021 ay umabot na sa 1,200 ang bilang na baga na kumpiskang birth certificate sa kanilang tanggapan kung saan mayroong peking impormasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inoobserbahan ngayon sa paggamutan ng isang 47 anyos na lalaki matapos itong pagsasaksakin ng kanyang kainuman sa Barangay Balingyaw, Santa Barbara, Pangasinan. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel John Waknag, kinilala ang biktima na si Eric Padilla, truck driver at residente ng nasabing barangay, habang ang suspect ay nakilalang si Ricky Quizon, 54 anyos, residente ng Barangay Bulawit, Malasike. Sa investigasyon, lumilitaw na bago naganap ang pananaksak alas 12:40 ng madaling araw,
araw, nagiinuman pa ang biktima at suspek kasama ang iba pa nilang kaibigan na magkaroon umano ng mainitang pagtatalo ang dalawa na naawat naman ang kanilang mga kainuman. Umuwi na sa kanilang bahay ang biktima, nalingid sa kanyang kalaman sinundan siya ng suspek. At pagdating ng biktima sa balkonahin ng kanilang bahay, nahiga na ito at dito naman ito pinagsasaksak ng suspek. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na agad namang naitakbo sa ospital ng kanyang pamilya. At sa follow-up operation ng PNP na aresto ang suspect na ngayon nasa likod ng Rias Tabakal ng Santa Barbara Police Station at naharap sa kaukulang kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa 30 former rebels at dating mga miyembro ng New People's Army sa Matuginaw, Samar ang benepisyaryo ng proyekto na pabahay ng gobyerno para sa mga former rebels na tinawag itong Saad nga Balay o Promised Housing Project. Ayon sa report ng Philippine National Agency, sinabi ni Mayor Aran Bullier, handa na ang pagtatayo nito matapos ang groundbreaking ceremony noong June 19. Ang proyekto ay pinunduan sa ilalim ng Samar Provincial Government. Ang bawat isang bahay ay nagkakalaga ng 250,000 pesos. Nasa 50 former rebels naman sa nasabing lugar na mga surrenderies ang kwalipikado sa nasabing housing project. Napag-alaman ng Saad na Balay o itong housing project ay pinagplanuhan mismo ni Brigadier General Leonard Lilina, ang commander ng Philippine Army 801st Infantry Brigade sa unang itinayo sa San Jose, Libuan sa Samar. Ang konstruksyon ng housing units papangunahan ng military sa tulong ng mga partners mula sa iba't ibang national government agencies, kasama na rin dito ang mga former rebels. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito, pasintabi muna sa mga nanananghalian dahil maselan po ang ating trending story ngayong araw. Usap-usapan kasi online ang reklamo ng isang customer sa natanggap nitong pansit palabok. Paano ba naman, maliban sa toppings na itlog, hipon, chicharon, tila yata may add-on pa itong ipis. Ang mga detalye tunutukan ni Millie Borja. Hindi mawawala sa mga handaan at okasyon ng mga Pinoy ang pansit. Mapapansit bihon, pansit kanton, pansit habhab, pansit palabok at kung ano pang luto. Tiyak, busog at saya ang dala. Pero ibahin niyo ang experience ng isang customer na ito. Inireklamo niya kasi sa social media ang biniling pansit palabok sa isang tindahan sa Malabon matapos niyang makita ang isang ipis na naka-toppings at nakasahog sa in-order na pagkain. Ayon sa post ni Aisel, excited pa naman sila nang dumating ang in-order dahil sa nakakatakam na amoy nito. Ngunit halos bumaliktad ang sikmura nila nang buksan umano ang takip ng palabok at tumambad ang insektong inakala niya pa noong una na isang pusit. Paglilinaw nito, wala siyang balak na siraan ang pinagbilhang tindahan. Pero paalala niya raw sa mga nasa food business industry na maging maingat sa paghahanda at paggawa ng mga pagkaing ibinibenta. Sinagot din ito ang komento kung saan sinabing baka sila lang din ang lalagay ng ipis sa palabok. Ipinakita nito ang kuha ng CCTV kung saan hindi pa nila nabubuksan ng pagkain bago matuklas ang may ipis pala sa loob. Sinusubukan daw umano ng kanilang panig na kuhanan ng mensahe ang nasabing tindahan, ngunit hindi pa rin daw ito nakikipag-ugnayan. Na-refund na rin ang perang ibinayad nila sa delivery service. At giit ni Aisel, hindi naman refund ang nais nila, kundi paghingi man lang daw ng tawad mula sa inireklamong tindahan. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo pa rin ng volleyball, na sweep ng Signal HD Spikers ang Chocomucho sa pagsisimula ng 2024 PVL Reinforced Conference. Ang pagkatalong ito ng Flying Titans ay sa gitna ng absence ng star player nito na si Cici Rondina. Ang naging laro, tutukan sa report na ito.
Magandang simula ang ipinakita ng Signal HD Spikers sa pagbubukas ng 2024 PVL Reinforced Conference matapos nitong masweep ang Chocumucho Flying Titans. Nangunang import nito na si MJ Perez with career-high 22 points on 19 attacks, 2 aces and a block. Habang nakapagtala naman si Judith Abil ng 15 excellent digs at 8 excellent receptions. Sa unang set, tila naging madali para sa HD Spikers na makuha ang panalo with 25-18. Pero pagdating ng second, dito na kumamada si Perez para may pagpatuloy ang momentum with a close 25-21. Sa third and last canto, nakalamang pa ang HD Spikers ng 10 puntos bago tuluyang tapusin ang halos 2 oras na laro. Samantala, sa kabila ng absence ng Chocumucho star na si Cici Rondina, nag-step up naman para sa Flying Titans ang reinforcement nitong si Zoe Faki at 13 points. At yan ang mga latest update sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Proud namang ibinahagi ng aktres na si Banks Garcia ang kanyang pagiging ganap na British citizen. Ito'y matapos ang ilang taong paninirahan sa UK. Ang ilang kaganapan sa kanyang panunumpa, silipin sa Showbiz Report na ito. Isa ng ganap na British citizen ang aktres na si Banks Garcia. Ito ang proud na ibinahagi ni Banks of Valerie Garcia Birchmore sa tunay na buhay, kalakipang kuhang larawan sa kanyang naging Pledge of Allegiance o panunumpa sa United Kingdom at kay King Charles III. Kwento ng mom of two, a year late man pero masaya raw itong sa wakas ay nagkaroon na siya ng panahon para maasikaso ang proseso sa kanyang citizenship. Ilang taon nang naninirahan sa UK ang aktres kasama ang kanyang Filipino-British husband na si Lloyd Birchmore at mga anak na sina Amelia at Isabella. Magunita na 3 beses ikinasal ang dalawa. Una sa pamamagitan ng isang civil ceremony sa London taong 2016 na sinundan ng church wedding at panghuli noong 2017 sa isla ng Boracay. Sa ngayon, pagamat hindi na aktibo sa pag-arte, pag-vlog at pagiging brand endorser ang pinagkakabalahan ni Banks. Para sa DZRH TV, ito pa ang Showbiz Angel, Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan ng mga nakalap naming balita ngayong araw na ng Biyernes. Sa ngalan po ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Kita-kita tayong muli sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.